Hirap pala mawala sa mundo na hindi prepared yung pamilya mo, no? Sa akin kasi, hirap talaga pag naging ganito yung sitwasyon ko. Bigla ka na lang iniwan ng isang mahal sa buhay mo. Hello mga morning sa inyo mga guys. So ngayong adlaw pala ay huling lamay na ng aking maninoy sa kasal, no? Ay, hindi natin talaga mga guys maiwasan ang ganitong pangyayari, no? Bigla na lang tayo iiwan na hindi natin nalalaman bakit nga bakit ganon? Oo, hindi natin alam bakit tayo iniwan ng isang mahal natin sa buhay. So wala tayong magagawa, kailangan nating tanggapin o batunon nga hindi na siya talaga babalik. Alam nyo ba mga guys, si Ninong ko, ayan yung asawa niya pala, oh. 3 yan pala yung anak nila. So bali HPG siya, ay tinatawag nating Highway Patrol Group dito sa may Iloilo, no? Sa mga bawat pamilya talaga mga guys, no, meron talagang tinatawag tayong Padre de Pamilya. May mga pangarap din sila sa buhay, sa mga anak nila, sa pamilya nila, sa asawa nila. May mga pangarap din sila na gusto nilang mabuo, pero hindi lahat ng pamilya ay natutupad yung pangarap. Kasi dito natin makikita mga guys na isang kawalan talaga pag nawalan ka ng Padre de Pamilya o tinatawag nating ama, haligi ng tahanan kung baga tawagin nila, no? So bali mga guys, ako ay meron akong isang anak, may asawa din ako, and then kasado kami o tinatawag nating marriage na talaga ako, no? Alam nyo ba mga guys, no, meron din akong pangarap para sa sarili ko, ang bumili ng malaking motor. So alam nyo ba mga guys, malaking kawalan talaga sa akin nung nawala yung ninong ko, kasi yung pangarap ko parang hindi na matutupad. Gusto ko sana mga guys, pag rami ng pera ko ay bibili ako ng big bike, tapos gusto ko siya yung magdala ng motor papunta dito sa bahay ko. Alam nyo naman, di ako masyado marunong magdala ng clutching, no? So wala tayong magagawa, ay ito na yung nangyari sa atin, no? So ikwento ko sa inyo mga guys yung pangyayari bakit nawala si ninong ko o namatay. Yung umaga pa lang mga guys, no, Biyernes pa lang yon, ay nagpa-deliver na siya ng lupa o tinatawag nating tambak dito sa amin, kasi nga yung harap ng bahay namin mga guys ay malalim talaga. Tapos pag inaagyan ng mga sasakyan, siyempre maglulugdang talaga yung lupa, no, o bumababa yung lupa o nababantok bala. So bali yung ginawa namin ni maninoy ko ay sinabihan niya ako na yung harap ng bahay ko meron kasing kanal, so gusto niyang patabunan kasi meron siyang bibiling tamburong o tinatawag nating tubo na dinadaanan ng tubig mula sa may sa may mga basakan. So gusto niya talaga mga guys, no, i-cross. So yun yung huli naming usapan. Kasama ko dyan si Tito Jewel na nagplano dyan, no. So nilagyan namin mga guys, tinambakan namin. Grabe yung saya ko noon mga guys, kasi yung mga pamilya dito sa amin, ilan lang man kami dito, merong mga anak, no. Gusto ko sana maglaro sa harap ng bahay yung anak ko tsaka yung mga anak ni Ninong na hindi nababasa yung mga gamit nila. Example, yung bola ng volleyball, siyempre ganyan talaga, no, pag tumama dun sa may tubig, kawawa yung mga bata, hindi naman sila nag-aano. So ang balak namin mga guys, patabunan yun, natabunan na nga ni Friday ng umaga, nag-deliver na sila ng lupa. So yung ginawa ni Ninong, umaga pa lang siguro, nasa 5 AM pa lang nung Saturday, naghakot na siya talaga mga guys, no. Tapos umabot siya ng udto, tapos hapon din nagpaway sila. Sige, nagkape sila nung hapon ni Papa, nung ugangan ko, tsaka ng kaibigan kong si Joshua. At syempre andun rin mga guys, no, si Tito Jewel, yung pinsan niya. Nung Sunday ng umaga mga guys, no, ay hindi talaga ako nagbike, kasi alam nyo naman, tatlong linggo na naglong ride kami ni Buskar. So gusto ko sanang magpahinga, pero iba mga guys yung nabatyagan ko. Yung nadinig ko na lang na sabi ng anak niyang babae sa akin na, "Tito, tulong si daddy, tulungan niyo, isakay niyo sa sasakyan." Yun yung nadinig ko. Tapos ako naman syempre nakahiga, bigla na lang akong bumangon, tapos sabay takbo doon papunta sa bahay nila. Hindi ko na-expect mga guys na aabutan ko siyang nakabulagta. So nung paghawak ko sa kanya, iba na talaga yung naramdaman ko. Takot, kaba, yun yung pumasok sa aking utak.
parang tinutusok yung puso mo. Yung pag-angat ko sa kanya mga guys, no, hindi ko ma-explain kung bakit sobrang bigat niya. So baling yung ginawa namin mga guys, no, umaga pa lang nagtawag na siya sa pinsan niya. Naghingi na sila ng tulong sa kay Tito Jewel. So bago lumabas daw si Tito Jewel, sabi niya sa akin, nakita niya pa daw si Ninong na nakaupo sa may katre o sa kama nila. So hindi ko talaga alam yung totoong kwento. Basta nung pag-alis ni Tito Jewel, nagkuha siya ng hiram siya ng sasakyan na sabi niya ay sasakyan daw nila na dalhin daw si Ninong sa ospital kasi nga para daw sisikip yung dibdib niya. May sinasabi niya parang masusuka siya. Yung pagbalik niya mga guys, no, syempre na stuck up siya kasi nagdadrive siya ng sasakyan tapos nakita niya daw kami na binubuhat na namin si Ninong. So ako naman, akala ko talaga sa utak ko lang, joke lang yon. Nung inaangat ko si Ninong nga, hindi puta, wag kang ganyan, wag mo kaming iwan, wag ka na mag-joke, ganyan. Gusto ko talaga na makita siya naglalakad habang tinatawanan ako. Ganyan yung ini-expect ko, hindi yung sabing inaakay mo siya na parang wala ng buhay. So yung ginawa mga guys, no, pagdating na pag-abot namin doon sa sasakyan, sinakay na siya bigla. Tapos dinalan na siya sa ospital ni Tito Jewel tsaka ni Ninang. Pero yung sa utak ko, hindi ko talaga mawala na bakit nagkaganon? Bakit hindi na siya humihinga or hindi ko ma-expect. First time ko talaga mga guys nakakita ng tao na ganito, bumulagta na wala na talagang hangin na lumalabas sa ilong. Pero wala tayong magagawa mga guys, ganun yung nangyari. So pinapanalangin ko na lang na sana hindi na maulit. Hindi na ako makakakita ng ganitong pangyayari kasi hirap talaga mga guys, sobrang sakit. First time ko talaga mga guys nawalan ng ninong tsaka kaibigan o kaharap na magkakape tuwing umaga. So balik tayo dito mga guys. Eto na yung last part na pinakamasakit talaga sa buong pamilya, sa mga kaibigan niya, na ilalagay na talaga siya mga guys sa ilalim ng lupa. Dito talaga nagkuha ako dito ng video. Sobrang sakit talaga mga guys. Hindi ko talaga mga guys napugngan yung luha ko. Parang tinutusok talaga yung dugan mo kasi yung taong isang beses mo lang makausap sa isang araw, tapos minsan nga hindi pa, eto na siya mga guys. So, hindi mo na siya ulit makakausap kasi ilalagay na siya sa kanyang huling hantungan. So sa masasabi ko lang mga guys, no, sa merong mga pamilya, merong mga asawa, ingatan nyo talaga ang isa't isa kasi hindi natin hawak yung buhay natin. So bago magtapos ang ating video mga guys, no, may sasabihin lang ako kay Ninang. Ninang, magpakatatag ka lang. Ingatan mo lang palagi ang iyong sarili kasi meron ka pang 3 kabata. Hindi ka naman papabayaan ni Ninong. Guide yaman ka na perme, always plangga yagid ka na. And then kabalo man kami nga palangga mo gid sa. So sa mga nanonood ng aking video, maraming salamat po. Sana'y ma-share yung video na ito at sana'y meron kayong natutunan kahit konti lang pa about sa pamilya ninyo. Kaya laging tandaan mga guys, no, yung buhay natin ay iisa lang. Tapos meron kang pamilya nagmamahal sa'yo. Sana'y wag nyong hayaang mawala ang isa't isa kasi pag nawala yung isa, mahirap na timbangin yung buong pamilya. So maraming salamat mga guys. Hanggang dito na lang ako, and then God bless to all. Paalam na po. Sana'y pagpalain kayo.